Nagsimula ang lahat sa isang tunog, isang matigas na click. Hindi ito malakas na kalabog, hindi ito sigaw ng galit, kundi isang malamig at pinal na tunog. Ang tunog ng isang pintong isinasara ng dahan-dahan. Sa mismong mukha ko, ang pintong gawa sa mahogany na ako mismo ang pumili at nagbayad. Nakatayo ako sa gitna ng malakas na ulan sa Forbes Park. Sa mismong tapat ng bahay na ipinundar ko para sa aking panganay na anak na si Victoria, ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na yelo na tumatama sa aking marungis na mukha. Ang suot kong damit, isang punit-punit na jacket at pantalong binili sa ukay-ukay, ay basang-basa na at naninigas sa lamig. Amoy kalya ko, amoy pawis, amoy basura. Amoy ng isang taong wala ng halaga sa mundo. Sa likod ng pintong iyon, nandoon ang init, nandoon ang liwanag, nandoon ang aking sariling anak at ang asawa niyang si Paulo. Pero para sa kanila, ako ay isang problema, isang malaking kahihiyan. Nakita ko siya sa salamin ng bintana bago niya buksan ang pinto. Ang aking anak, perpekto ang ayos, mamahalin ang suot na damit. Nagniningning ang mga hikaw na diamante na regalo ko sa kanyang kaarawan. Napakaganda niya. Ngunit ang ganda niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata nang makita niya ako. Hindi niya ako nakilala o marahil pinili niyang hindi ako kilalanin. Pasensya na po, sabi niya, habang bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi po kami nagpapapasok ng kung sino-sino. Ang mga salitang iyon, kung sino-sino, tumusok sa puso ko. Ako, ang ama niya, ay naging kung sino-sino na lang. Anak, ako ito. Ang papa mo, sabi ko. Nanginginig ang boses. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, isang segundo lang, pero mabilis itong napalitan ng pagkataranta at pagkadismaya. Papa, sabi niya, hindi makapaniwala. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi man lang niya tinanong kung ayos lang ako. Ang una niyang inalala ay ang itsura ko. Ang kahihiyan na maaring idulot ko. Hiya. Iyan ang nakita ko sa kanyang mukha. May mahalagang hapunan ang asawa ko, sabi pa niya, nagmamadali. Mga kasosyo niya sa law firm, hindi magandang tingnan na nandito ka. Hindi magandang tingnan. Iyon pala ang halaga ko sa kanya, isang bagay na hindi magandang tingnan. Bago pa ako makasagot, isinara na niya ang pinto. Dahan-dahan, ngunit may diin, click. Naiwan akong nakatayo doon. Basang-basa, nanginginig, hindi sa lamig ng ulan, kundi sa lamig ng pagtrato ng sarili kong anak. Ang anak na binigyan ko ng lahat. Sa loob ng 30 taon, ako ang nagsilbing haligi ng aming tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawang si Margarita, ibinuhos ko ang lahat ng oras at lakas ko para sa aking 3 anak. Sinigurado kong hindi sila magugutom. Sinigurado kong makakapag-aral sila sa pinakamagagandang eskwelahan. Ang bahay na iyon? Ako ang nagbayad ng down payment bilang regalo sa kanilang kasal. Ang mamahaling kotse sa garahe, regalo ko rin. Bawat luho na tinatamasa nila, dugot pawis ko ang pinuhunan. Ginawa ko ang lahat dahil iyon ang tungkulin ng isang ama, ang magsakripisyo. Pero habang tumatanda sila, habang lumalago ang aking negosyo, tila nagbago ang lahat. Naging abala sila sa kanilang perpektong buhay. Ako naman, naiwang mag-isa sa malaking bahay. Nag-iisa. Ang tanging halaga ko na lang sa kanila ay ang aking pera. Ang mga tawag nila, laging may kasamang hiling. Milyon-milyon para sa bagong kusina. Milyon-milyon para sa isang investment. Hindi na nila ako tinatawag para mangumusta. Tinatawag na lang nila ako kapag may kailangan sila. Para sa kanila, ako ay isang bangko na walang limitasyon. Isang anino na nagbibigay ng lahat. Walang pakialam kung ano ang nararamdaman ko. Walang utang na loob. Hanggang sa isang araw, napuno na ako. At doon nabuo ang isang plano. Umalis ako sa aking mansyon. Iniwan ko ang aking mga magagarang damit, ang aking mga credit card, ang aking pangalan. Nagsuot ako ng basahan. At lumakad ako palabas na dala lamang ang aking sarili. Ang hindi nila alam ay isa lamang itong pagsubok. Ang hindi alam ng aking anak na si Victoria na ang pulubing itinataboy niya ay mayroong 4.2 bilyong piso sa bangko. Ang hindi nila alam na ang bawat kilos nila ay pinagmamasdan, ang bawat salita nila ay itinatala. Akala nila
Isa akong talunang matanda, isang mahinang pulubi na maaari nilang tapak-tapakan. Akala nila ako ay isang pawn lamang sa kanilang laro, ngunit nagkakamali sila. Dahil ang pulubing tinapakan nila, siya pala ang may hawak ng lahat ng baraha. Ito ang aking lihim na yaman, hindi ang pera, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang magiging sandata ko. Hindi ito paghihiganti, hindi ako masamang tao. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal, ang dangal ko bilang isang ama, ang dangal na niyurakan nila dahil sa kanilang kasakiman. Gusto nilang maging isang multo na lang ako sa kanilang buhay, isang boses na hindi na naririnig. Ngayon, sisigaw ako. At ang sigaw ko ay magiging isang aral, isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan, isang kwento na isasalin pa nila sa kanilang mga apo. Sisilipin ko ang kanilang mga puso, aalamin ko kung sino sa aking mga anak ang tunay na nagmamahal sa akin at kung sino ang nagmamahal lamang sa aking kayamanan. Ang pintong isinara ni Victoria, simula pa lamang iyon. May dalawa pa akong anak na pupuntahan, dalawa pang pinto na katutukin, at sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, malalaman natin kung sino ang karapat-dapat sa lahat ng aking pinaghirapan. Samahan ninyo ako sa kwentong ito. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabaliwala ng mga taong pinakamamahal mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nais kong marinig ang iyong boses. Saan ka nanonood? Ibahagi mo sa akin ang iyong kwento. Dahil sa mga kwentong tulad nito, tayo ay nagiging mas malakas. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay upang lubos na maunawaan kung bakit ko sinuong ang lamig at kahihiyan sa kalsada. Kailangan nating magbalik tanaw. 3 linggo bago ang gabing iyon, bago ko maranasan ang isinarang pinto ng sarili kong anak, nasa opisina ako noon. Sa ika-35 palapag ng isang mataas na gusali sa Makati. Mula sa aking bintana, tanaw ko ang buong syudad, ang mga ilaw na unti-unting sumisindi habang lumulubog ang araw. Kay ganda pagmasdan, isang tanawin ng tagumpay, isang tanawin na pinagpaguran ko sa loob ng mahigit 40 taon. Ang aking upuan ay gawa sa mamahaling leather, ang aking lamesa, gawa sa pinakamatibay na narra. Lahat ng bagay sa loob ng kwartong iyon ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kulang. Isang malaking puwang sa aking puso na hindi kayang punan ng kahit anong halaga ng pera. Sa ibabaw ng aking lamesa, hindi mga papeles ng negosyo ang nakakalat, kundi mga personal na bank statement, mga talaan ng pera, mga resibo ng aking pagmamahal, or yun ang akala ko, isang dekada ng mga regalo, mga transfer, mga tulong pinansyal sa aking mga anak. Para kay Victoria, milyon-milyon sa loob lang ng isang taon. Ang kondo niya sa Rockwell, ang mga biyahe niya sa Europa, ang mga designer bag na hindi na mabilang, nandun lahat. Para kay Alejandro, mas malaki pa. Ang pag-aaral niya ng medisina sa pinakamahusay na universidad, ang down payment para sa kanyang modernong townhouse sa BGC, ang mga investment sa mga mamahaling medical equipment. Sinuportahan ko ang lahat ng kanyang ambisyon. At pagkatapos, nandoon ang pangalan ng bunso ko, si Leo. Ang linya ng gastos para sa kanya ay napakanipis. Halos hindi mo mapapansin. Bayad sa matrikula sa isang pampublikong universidad, isang maliit na regalo noong siya ay ikinasal. At iyon na, wala nang kasunod dahil hindi siya kailanman humingi. Habang tinititigan ko ang mga numero, biglang nagring ang aking telepono. 2:30 ng hapon. Si Victoria, ang boses niya, malambing at masaya. Iyon ang boses na laging ginagamit niya kapag may kailangan siya. Papa, sabi niya, kamusta na po? Papa, kailangan ko po sana ng mga 7 million pesos para sa kusina. Darating kasi ang mga partners ni Paulo para sa dinner at sa totoo lang po, nakakahiya. Napakunot ang noo ko. Nakakahiya? Ang kusina na iyon ay mas malaki pa sa buong bahay ng karaniwang Pilipino. Anak, kararating lang ng statement ng credit card mo.
Halos 1 milyon ang ginastos mo noong nakaraang buwan. Iba po yun pa, ito po ay investment sa social standing natin. Para rin po ito sa pamilya. Pamilya, ginamit niya ang salitang iyon. Ngunit wala akong naramdamang pagmamahal. Tanging isang transaksyon. Pagkalipas ng 2 oras, tumunog muli ang telepono. 4:30. Si Alejandro naman, ang boses niya, profesional, mabilis. Walang paligoy-ligoy kahit sa sariling ama. Mabilis lang. May investment opportunity sa medical tech. Kailangan ko ng 5 million pesos. Pwede mo bang i-wire bago mag-Biyernes? Hindi man lang siya nangumusta. Hindi man lang nagtanong kung kumain na ba ako. Diretso sa punto, diretso sa pera. Para sa kanya, ako ay isang ATM, isang source ng pondo. Habang kausap ko siya, naalala ko ang pangarap niya noong bata pa siya. Gusto niyang maging doktor para makatulong sa mga mahihirap. Ngayon, isa na siyang tanyag na heart surgeon na ang mga pasyente ay mga politiko at mayayaman. Ang puso na kaya niyang operahan ay mga pusong mayaman. Ngunit ang sarili niyang puso, tila naging bato na. Gabi na mag-aalas 7, muling tumunog ang telepono. Inasahan kong isa na namang hiling. Isang panibagong butas sa aking bulsa, ngunit nagkamali ako. Papa, si Leo po ito. Si Leo, ang boses niya, iba. May init, may tunay na pag-aalala. Tumawag lang po ako para mangumusta. Kamusta na po kayo pa? Sana po ay hindi kayo masyadong napapagod. Napahinga ako ng malalim. Ayos lang ako, anak. Ikaw, kamusta ang pagtuturo? Naku pa, laging abala. May estudyante po kasi ako. Si Marcus. Napakabait na bata pero hirap po sa buhay. 3 trabaho po ang nanay niya pero minsan pumapasok pa rin siyang gutom. Kaya minsan, binibilhan ko na lang po ng pagkain. Tumigil siya sandali. Ay, pasensya na po pa, nagdrama pa ako. Gusto ko lang po talagang marinig ang boses ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. Pagkababa niya ng telepono, para akong sinampal ng katotohanan. Doon, sa harap ng mga numero at resibo, nakita ko ang lahat ng napakalinaw. 2 sa aking mga anak ay tumatawag sa aking pitaka. Isa lang ang tumatawag sa akin bilang ama. Napapikit ako. At sa aking isipan, nakita ko ang mukha ng aking yumaong asawa. Si Margarita, naalala ko ang huling mga salita niya sa ospital, 12 taon na ang nakalipas. Eduardo, alagaan mo ang mga anak natin, sabi niya, nang hihina ang boses. Ibigay mo sa kanila ang lahat. Sinubukan kong tuparin ang pangakong iyon. Nagtayo ako ng isang imperyo na nagkakahalaga ng 4.2 bilyong piso para sa kanila. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng material na bagay. Ngunit sa gabing iyon, naintindihan ko ang isang masaklap na katotohanan. Ibinigay ko nga sa kanila ang lahat, maliban sa bagay na pinakamahalaga. Isa pang alaala ang bumalik. Si Leo, noong siya ay 18 anyos, dito mismo sa opisina ko. Gusto ko pong maging guro pa sa elementarya. Gusto kong makatulong sa mga bata, sabi niya noon. Nagalit ako, isang malaking pag-aaksaya. Hindi ko pinalaki ang negosyong ito para lang kumita ang anak ko ng 30,000 piso sa isang buwan. Sigaw ko sa kanya. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya, kamukhang kamukha ng mga mata ni Margarita. Kung ganoon po pa, baka mali po ang mga dahilan kung bakit ninyo ito itinayo. 3 buwan kaming hindi nag-usap pagkatapos noon. Minulat ko ang aking mga mata. Dinampot ko ang telepono at tinawagan ko ang aking abogado at matalik na kaibigan sa loob ng 25 taon, si Attorney Jaime Santos. Jaime, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Gaano ka hindi pangkaraniwan, Eduardo? Tanong niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Gusto kong maglaho, natahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya ng maingat. Ipaliwanag mo. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang 3 tawag, ang mga numero sa aking lamesa, ang sakit na nararamdaman ko, at ang pagsubok na kailangan kong gawin bago ko isulat ang aking huling habilin. Kailangan kong malaman kung sino sa mga anak ko ang karapat-dapat sa lahat ng aking pinaghirapan. Sinubukan niya akong pigilan. Masyadong delikado, sabi niya. Masyado na akong matanda para doon. Ngunit buo na ang aking pasya. Maglalaho ako. Tatanggalin ko ang lahat ng marka ng aking yaman.
Magiging isa akong taong walang maibibigay kundi ang kanyang pangangailangan. At kakatok ako sa kanilang mga pinto para malaman kung sino sa kanila ang magbubukas, para malaman kung pinalaki ko ba ang mga anak na nakakaunawa na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perang ipinapadala, o kung ang mga nilikha ko ba ay mga halimaw na sakim. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay kumikinang, bawat isa ay kumakatawan sa isang taong uuwi sa kanilang pamilya. Ako naman, malalaman ko pa lang kung mayroon pa ba akong pamilyang matatawag na tunay na akin. Hindi ko nakilala ang lalaking nakatingin sa akin mula sa isang marumi at basag na salamin sa isang tindahan ng ukay-ukay. 3 araw na ang lumipas mula ng kausapin ko si Jaime. 3 araw ng pagtanggal sa lahat ng aking pinundar sa loob ng 63 taon. Ang punit na pantalon at maruming jacket, nagkakahalaga lang ng ilang daang piso. Itinigil ko ang pag-aahit, ang paliligo. Kinuskus ko ng lupa ang aking mga kamay hanggang sa magmukha itong kamay ng isang taong nagbabanat ng buto, hindi pumipirma ng mga tseke. Kumpleto na ang pagbabago. Ako na ngayon ang kailangan kong maging isang taong walang pangalan, isang Don Nobody. Lunes ng gabi. Ito ang unang gabi na naramdaman ko kung paano maging invisible. Naglakad ako sa Divisoria habang nagsasara na ang mga tindahan. Ang mga taong dati ay yuyuko at babati sa akin bilang si Don Eduardo Reyes. Ngayon ay iniiwasan ako na parang isang maruming bagay sa daan. Isang ina ang humila sa kanyang anak palayo sa akin. Isang negosyante ang mabilis na kinapa ang kanyang pitaka. Walang tumitingin sa aking mga mata. Para sa kanila hindi ako isang tao, ako ay isang anino. Isang problema na ayaw nilang makita. Sa ilalim ng isang flyover ako natulog noong gabing iyon. Nakasiksik sa pagitan ng mga haliging semento na amoy ihi at amoy ng desperasyon ng maraming taon. Sa itaas ko dumadaan ang mga sasakyan. Ang kanilang mga ilaw ay gumagawa ng mga gumagalaw na anino sa aking paligid. Bawat isa sa kanila ay may lulang taong uuwi sa isang mainit na tahanan. Isang lugar kung saan sila ay may halaga. Ang lamig ay unti-unting pumasok sa aking mga buto. Hindi ako nakatulog. Martes ng gabi. Ang ikalawang gabi, nakilala ko si Aling Helen. Nasa isang terminal siya ng bus sa Pasay. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nasa loob ng isang luma at kalawanging shopping cart. Nasa mga huling taon na siguro ng kanyang 60 anyos. Manipis ang kanyang buhok na nakatali. Ang kanyang mga matang nakakita na ng sobrang hirap. Nang makita niya akong umuupo sa isang bangko malapit sa kanya, may kinuha siya mula sa kanyang cart, isang piraso ng pandesal, matigas na. "Heto," sabi niya, "mukhang gutom na gutom ka." Ang simpleng hesto na iyon, isang babaeng walang-wala na nagbabahagi ng kakarampot na mayroon siya, ay mas tumama sa akin kaysa sa lamig ng gabi. "Salamat po," sabi ko. Tinatanggap ang tinapay. Naupo kami sa katahimikan. Pinapanood ang mga bus na nagdadala ng mga tao sa mga lugar na hindi sementadong bangko at mga shopping cart. "Matagal ka na ba rito?" tanong niya. 3 araw pa lang po." 6 na taon na ako, mahina niyang sagot. "Nakalimutan na ako ng mga anak ko. Tough love daw." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, walang galit. Tanging pagod na kalungkutan. "Ang pera," sabi niya, "binabago niya ng tao, nakakalimutan nila kung ano ang mahalaga." Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa aking isipan kahit noong nakatulog na siya sa kanyang bangko. Isang alaala ang biglang sumulpot, matalas at masakit. Si Leo, noong 5 taong gulang pa lamang, hawak ang aking kamay sa downtown. Itinuro niya ang isang lalaking natutulog sa may pinto. "Papa, bakit po natutulog sa kalsada ang mama na iyon?" tanong niya. Halos hindi ko siya tiningnan. Ang sagot ko ay mabilis at walang pakiramdam. Dahil hindi siya nagsikap, anak. Ganyan ang nangyayari kapag wala kang narating sa buhay. Natahimik si Leo pagkatapos noon. Ngayon, habang nakaupo ako sa bangko sa terminal na may 3 araw na dumi sa aking balat at tinapay na bigay ng isang estranghero sa aking tiyan,
Naintindihan ko ang kalupitan ng sagot kong iyon, ang kayabangan nito. Ang lalaki sa may pinto ay maaaring isang veterano. Maaaring nawala ang lahat sa kanya dahil sa sakit. Maaaring may mga anak siya na kinalimutan na siya. Maaaring siya ay isang tulad ni Aling Helen. Maaaring siya ang magiging ako kung ang pagsubok ko ay magbunyag ng katotohanang kinatatakutan ko tungkol sa aking sariling mga anak. Pagsapit ng Miyerkules ng gabi, handa na ako. Ang aking katawan ay masakit. Ang aking tiyan ay kumakalam. Ngunit natutunan ko na ang kailangan kong matutunan. Naramdaman ko na ang kailangan kong maramdaman. May 3 address na nakasaulo sa aking isipan. 3 anak na naghihintay sa mga bahay na ako ang nagbayad. 3 pagkakataon upang matuklasan kung sino talaga sila kapag ang lalaking nasa kanilang pintuan ay walang maiaalok kundi pangangailangan. 3 pagkakataon upang malaman kung ang mga salita ni Aling Helen ay totoo para sa aking sariling pamilya, kung binago na ba sila ng pera, ng sobra-sobra para makalimutan kung ano talaga ang mahalaga. Ang unang destinasyon ko, ang Bonifacio Global City, ang modernong kaharian ng aking anak na si Rohano. Ang paglalakad mula sa terminal sa Pasay hanggang sa Bonifacio Global City ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat hakbang ko ay isang pagsubok ng tibay. Ang aking mga paa ay may mga paltos na. Ang bawat tapak sa semento ay nagdudulot ng matinding sakit na umaabot hanggang sa aking likod. Ngunit nagpatuloy ako. Kailangan kong marating ang pangalawang address. Ang BGC ay ibang mundo. Ang mga gusali ay matataas at gawa sa salamin, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Ang mga kalsada ay malinis. Ang mga taong naglalakad ay nakabihis ng maganda, amoy pabango. Dito, ang kahirapan ay isang bagay na itinatago, hindi ipinapakita. Dito nakatira ang aking anak na si Alejandro. Ang kanyang townhouse ay isang monumento sa lahat ng itinuro kong dapat niyang pahalagahan. 3 palapag ng salamin at bakal, puro matutulis na anggulo at modernong disenyo. Ang hitsura nito ay sumisigaw ng tagumpay at ng distansya. Isang distansya mula sa pangangailangan, mula sa kahirapan, mula sa mga taong tulad ng hitsura ko ngayon. Umakyat ako sa mga sementadong hagdan at pinindot ang doorbell. Ang tunog nito ay malutong at moderno. Bumukas agad ang pinto at doon siya nakatayo. Si Alejandro, nakasuot pa ng kanyang surgical scrubs, may hawak na telepono. Inaasahan siguro niya ay isang delivery. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ako mula ulo hanggang paa. Iyon ang tingin ng isang doktor, isang tingin na sanay mag-diagnose ng problema. Sa isang saglit, may kumislap sa kanyang mukha. Pagkalito marahil, isang pagtatangkang kilalanin ako, ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng isang profesional na neutralidad, isang maskara. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay formal. Humugot ako ng hininga. Alejandro, ako ito, si Papa mo. Pinanood ko siyang iproseso ang sinabi ko. Pinanood ko ang kanyang mga mata na lumipat mula sa aking mukha, pababa sa aking punit-punit na damit, hanggang sa aking maruruming paa. At nakita ko siyang umatras ng isang hakbang. Hindi niya isinara ang pinto, pero hindi rin niya ito binuksan ng mas maluwag. Papa, sinubukan niya ang salita sa kanyang bibig na para bang ito ay isang banyagang wika. Anong nangyari? Nawala ang lahat, anak. Sabi ko, pinipilit na maging matatag ang aking boses. Nalugi ang kumpanya. 3 araw na akong nasa kalsada. Kailangan ko lang ng matutuluyan. Hindi siya gumalaw. Hindi niya ako inanyayahan sa loob. Nandun lang siya, nakaharang sa pinto, isang bantay sa kanyang perpektong mundo. Napakabigla naman nito, pa. Bakit hindi ka tumawag? Sinubukan ko. Sabi mo, abala ka. Isang ugat ang umumbok sa kanyang leeg. Lagi akong abala. Isa akong cardiovascular surgeon. Pero ito, nakakaapekto ito sa aking trabaho. Ang mga pasyente ko ay mahahalagang tao, mga politiko, mga CEO. Kung malalaman nila na ang ama ko ay hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan.
nakatira sa kalsada. Hindi ito tungkol sa paghuhusga pa. Tungkol ito sa optics. Alam mo kung paano gumagana ang reputasyon. Reputasyon. Iyon pala ang mas mahalaga. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Gawa sa Italian leather, napakalambot. Nagkakahalaga siguro ng 50,000 piso. Regalo ko sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Binuksan niya ito at kumuha ng 5 piraso ng 1,000 pisong papel. 5,000. Heto, sabi niya, iniabot ang pera. Humanap ka ng murang hotel. Maglinis ka ng katawan. Kapag presentable ka na, maaari tayong mag-usap. Pero may operasyon ako bukas ng alas 6 ng umaga. Hindi ko kinuha agad ang pera. Tinitigan ko lang ang aking anak. Ang anak ko na gumugol ng 12 taon sa pag-aaral kung paano ayusin ang mga sirang puso. Ngunit ang sarili niyang puso, tila hindi niya kayang gamutin. Nakita kita kahapon, mahina kong sabi. Sa labas ng ospital mo sa St. Luke's, mga alas 5:30 ng hapon, nanigas siya. Ang kanyang pagkakahawak sa pinto ay humigpit. Marami akong nakikitang tao sa labas ng ospital. Nakaupo ako sa bangko sa may main entrance. Nilagpasan mo lang ako, nagkatinginan pa tayo. Hindi ko naaalala, mabilis niyang sagot. Ngunit alam kong nagsisinungaling siya. Nakita ko sa kanyang mga mata. 2 ng tao ang nakikita ko araw-araw. Ngunit alam niya, at pinili niyang magpatuloy sa paglakad. Kunin mo na ang pera pa, pakiusap asit siya. Was biswandre na maft, hilas pabulunga. Gusto kong tumulong, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa paraang madudungisan ang kanyang pangalan. Kinuha ko ang 5,000 piso. Ang pakiramdam nito sa aking palad ay parang 30 piraso ng pilak. Pinanood ko siyang isara ang pinto bago pa man ako makatalikod. Narinig ko ang pag-lock ng deadbolt. Click! Ang manggagamot ay katatapos lang i-diagnose ang sarili niyang ama, isang sakit sa lipunan, isang liability, isang bagay na kailangang ayusin, itago, at gawing presentable bago kilalanin. Nakatayo ako sa kanyang sementadong beranda, hawak ang 5,000 piso. Ang sakit na sumakop kay Victoria ay sumakop na rin kay Alejandro. Ang sakit ng pagsukat sa halaga ng tao base sa itsura at laman ng bangko. Masakit ang aking mga paa, masakit ang aking katawan, ngunit walang masasakit pa sa katiyakang unti-unting pumupuno sa aking dibdib. Isa na lang ang natitira kong anak, si Leo, ang guro, ang pinili, ang layunin kaysa kita, ang kumikita ng maliit na sahod para turuan ang mga bata na magbasa. Isa pang pinto, isa pang address sa Quezon City, isa pang huling pagkakataon upang matuklasan kung nagawa ko bang palakihin kahit isang anak lang na naaalala pa rin na ang tao ay mas mahalaga kaysa sa reputasyon. Ang maliit na bahay sa isang kalye sa Quezon City ay malayong malayo sa mga tahanan ng aking 2 nakatatandang anak. Halos alas 11 na ng gabi nang matagpuan ko ang address sa isang simpleng subdivision, isang lugar kung saan magkakalapit ang mga bahay at ang mga ilaw sa poste ay lumilikha ng anino sa mga basag na bangketa. Ang paglalakad mula BGC ay inabot na naman ng halos 2 oras. Ang aking katawan ay gumagalaw na lang na parang makina sa kabila ng pagsigaw ng bawat kalamnan ko na magpahinga na. Ang bahay ni Leo ay isang bungalow na may pintura na kulay krema na natutuklap na sa ilang bahagi. May isang maliit na hardin sa harapan, halatang inalagaan ng kamay. Walang electronic gate, walang pabilog na driveway. Isang bakod na gawa sa kahoy na kailangan ng kumpunihin at isang ilaw sa beranda na kumukurap-kurap habang paakyat ako sa 3 baitang na hagdanan. Ito na ang huling pagkakataon, ang huling anak, ang huling pag-asa. Pinindot ko ang doorbell at narinig ko itong tumunog sa loob. May mga yabag na palapit at bumukas ang pinto. Isang babae ang nakatayo roon, ang asawa ni Leo, si Sarah. Ilang beses ko palang siyang nakilala sa mga pagtitipon ng pamilya kung saan laging ipinaparamdam ni na Victoria at Alejandro na siya ay mababa. Nakasuot siya ng simpleng sweater at pantalon, nakatali ang buhok. Walang kolorete sa mukha. Walang alahas maliban sa isang manipis na singsing pangkasal. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin.
ng 1 segundo, 2, mas matagal kaysa sa inaasahan ko. At pagkatapos, ngumiti siya. Diyos ko po, sabi niya kaagad, inaabot ang kanyang kamay para hawakan ang aking braso. Ano po ang nangyari sa inyo, Papa? Halika po, pasok po kayo. Hinila niya ako papasok sa init. Ang bahay ay amoy ng nilulutong pagkain. Amoy ng buhay na simple ngunit masaya. Isang maliit na sala na may lumang sofa at mga bookshelf na gawa sa hollow blocks at tabla ng kahoy. Leo, tawag ni Sarah. Leo, halika rito, dali. Lumabas si Leo mula sa kusina, nakasuot ng lumang t-shirt at pantalon. Nang makita niya ako dumaan ng sandamakmak na emosyon sa kanyang mukha sa loob lang ng 1 segundo. Gulat, pag-aalala, pagkalito, pagmamahal. Papa, tinawid niya ang kwarto sa 3 hakbang. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Ang kanyang mga kamay ay nasa aking mga balik at sinusuri ako. Ano po ang nangyari? Ang agarang pag-aalala para sa aking kalagayan, imbes na sa reputasyon o sa kanilang schedule. Napakalaki ng pagkakaiba nito kina Victoria at Alejandro, kaya't may nabasag sa loob ng aking dibdib. Ang pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay nagsimulang gumuho. Nawala ang lahat sa akin, sabi ko, nanginginig ang boses. Ang kumpanya, ang bahay, nasa kalsada ako. Hindi umatras si Leo. Hindi siya nagtanong kung paano o bakit. Niyakap niya ako. Isang mahigpit na yakap. Nandito na po kayo ngayon, pa, sabi niya. Ligtas na po kayo. Iyon po ang mahalaga. Si Sarah ay kumikilos na. Yung shower po, pa, kukuha po ako ng tuwalya. Leo, hanapan mo si Papa ng malinis na damit. Nakakahiya naman, ayokong makaabala. Hindi po kayo abala, pa, sabi ni Leo. Pamilya po tayo. Pamilya, ang salitang iyon. Sa wakas, narinig ko ito ng may tunay na kahulugan. 20 minuto ang lumipas, nakatayo ako sa kanilang maliit na banyo, sa ilalim ng mainit na tubig, pinapanood ang dumi ng 3 araw na dumadaloy paalis. May naghihintay na malinis na tuwalya. Sa ibabaw ng inidoro, may nakatiklop na damit. Ang pantulog na suot ni Leo at isang maluwag na t-shirt. Ang sarili nilang damit, ibinigay ng walang pag-aalinlangan. Paglabas ko, may hapunan ng naghihintay sa kanilang maliit na mesa. Sopas ng gulay sa isang mangkok na may kaunting sira sa gilid at isang baso ng tubig. Walang magarbong anuman, ngunit inihanda ng may pag-aalaga. Umupo sila kasama ko habang kumakain ako. Nagkwento sila tungkol sa mga estudyante ni Leo, tungkol sa hardin ni Sarah, mga normal na bagay na parabang ang pagkakaroon ng isang taong natutulog sa ilalim ng tulay sa kanilang hapagkainan ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sa kwarto po kayo matutulog, Pam, sabi ni Leo nang matapos akong kumain. Kami na lang po ni Sarah sa sofa. Hindi, anak, hindi ko pwedeng kunin ang kama ninyo. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may diin. Doon po kayo sa kama, pa. Hindi na po natin ito pag-uusapan. Dinala ako ni Sarah sa kanilang silid-tulugan. Maliit ito, sapat lang para sa isang double bed at isang lumang aparador. Ang kumot ay malambot na dahil sa maraming laba. May isang litrato ng kanilang kasal sa tabi ng kama. Pareho silang nakangiti, kitang-kita ang purong kaligayahan sa kanilang mga mata. Matulog po kayo ng mahimbing, pa, sabi ni Sarah. Hinawakan ang aking braso. Ligtas po kayo rito. Umalis sila at isinara ang pinto. Humiga ako sa kanilang kama, sa mga kumot na amoy lavender at pagmamahal. At doon, sa dilim, naramdaman ko ang mga luhang dumadaloy sa aking mga pisngi. Mga luhang hindi ko na napigilan. Hindi sila nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi sila nagtanong kung paano ako nakarating doon o bakit hindi ako tumawag. Inalagaan lang nila ako. 2 anak na mayroon ng lahat ay walang ibinigay sa akin. Isang anak na halos walang-wala ay ibinigay sa akin ang lahat. Dapat sana ay nakatulog na ako. Ang aking katawan ay pagod na pagod. Ngunit sa kabila ng manipis na pader, may narinig akong mga boses. Si Leo at si Sarah nag-uusap ng pabulong sa sala. At ang susunod kong maririnig, ang siyang tuluyang dudurog sa anumang natitirang tibay sa aking puso. Hindi ako makatulog. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mainit, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. At sa katahimikan ng gabi,
Sa kabila ng manipis na pader na naghihiwalay sa amin, narinig ko ang kanilang mga boses, si Leo at si Sarah. Nasa sala sila, nag-uusap ng pabulong. Ang sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ay nagbibigay ng malabong liwanag sa madilim na kwarto. Dapat sana ay tinakpan ko ang aking mga tainga. Dapat sana ay binigyan ko sila ng kanilang privacy, ngunit hindi ko magawa. Nanatili akong nakahiga, hindi gumagalaw at nakinig ako. Wala na tayong sapat na pera, mahal, narinig kong sabi ni Leo. Ang boses niya ay puno ng pagod at pag-aalala. Ang sahod ko bilang guro, sapat lang para sa upa at pagkain natin. Ngayong nandito si Papa, hindi ko alam kung paano tayo aabot sa susunod na buwan. May katahimikan. Isang mahabang katahimikan na puno ng bigat. At pagkatapos, nagsalita si Sarah. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may isang uri ng lakas. Naiisip ko na rin yan, sabi niya. Mayroon akong naisip. Muli katahimikan. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang dumurog sa aking puso. Pwede nating ibenta ang mga singsing. Hindi, agad ang sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay may halong gulat at pagtutol. Sarah, hindi pwede. Ang mga singsing na yan, napakahalaga niyan sa iyo. Galing pa yan sa lola mo. Metal lang ang mga yan, Leo, mahinang sagot ni Sarah. Narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Ibinigay sa akin ni Lola ang mga yan bago siya mamatay. Sabi niya, ang mga singsing na ito ay nakaligtas sa panahon ng giyera. Poprotektahan kanila. Pero mahal, hindi naman mahika ang mga ito, simbolo lang. Ang mahalaga ay ang alaala. Pero yan na lang ang natitirang alaala mo sa kanya, giit ni Leo. Nasa akin ang pagmamahal niya, sagot ni Sarah, at sa puntong ito, alam kong lumuluha na siya. Nasa akin ang mga alaala niya, at higit sa lahat, nasa akin ka. Ang papa mo, natutulog sa kama natin ngayon dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, narinig ko sa sanglaan. Sabi nila, mga 15,000 raw ang halaga ng set. Sapat na yon para makabili tayo ng pagkain para sa isang buwan at para matulungan siyang makabangon muli. Isang mahabang, mabigat na katahimikan ang sumunod. Itinikom ko ang aking kamao sa aking bibig, pinipigilan ang sarili kong humikbi. Ang mga luhang kanina'y dumaloy dahil sa pasasalamat ay napalitan ngayon ng mga luha ng hiya. Hiya sa sarili ko, narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Leo. Sigurado ka ba diyan, mahal? Tanong niya, ang kanyang boses ay talunan na. Sigurado ako, sagot ni Sarah, ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Maintindihan ako ni Lola, lagi niyang sinasabi na ang pamilya ang dapat laging nauuna. Siguradong gugustuhin niyang gawin ko ito. Narinig ko ang mahinang bulong. Mahal na mahal kita, sabi ni Leo. Mahal na mahal din kita, sagot ni Sarah. At malalagpasan natin to. Lagi naman, di ba? Narinig ko ang kaluskos ng upuan, ang tunog ng kanilang pagtayo. Ang sinag ng ilaw sa ilalim ng pinto ay nawala. Naiwan ako sa kumpletong kadiliman. Basang-basa ang aking mukha. Ang kaskeng kaindamasmon aking dibdib ay mabigat na mabigat. Hirap huminga. Sa loob ng 63 taon, ang paniniwala ko ay ang pera ang paraan para ipakita ang pagmamahal. Na ang pagbibigay ng material na bagay ay kapareho ng pag-alaga. Na ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagbibigay sa iyong mga anak ng lahat ng kanilang gusto. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng hinamak ng aking pamilya sa loob ng maraming taon, ang babaeng pinagtawanan ni Victoria dahil sa kanyang mga damit na galing sa ukay-ukay, ay handang isakripisyo ang nag-iisang mahalagang bagay na pag-aari niya, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa akin, isang estranghero na dumating sa kanyang pintuan na nakadamit basahan. Isinara ni Victoria ang pinto sa aking mukha para protektahan ang kanyang reputasyon. Inabutan ako ni Alejandro ng 5,000 piso para lang ako umalis. Ngunit si Sarah ay handang ibenta ang singsing ng kanyang lola. Mga singsing na nakaligtas sa giyera, mga singsing na sumisimbolo sa pag-ibig na nagtagal. Para tulungan ako? Hindi ko ito deserve. Wala akong karapatan sa ganitong kabutihan. May nagbago sa loob ko noong gabing iyon.
isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Ngunit habang nakahiga ako roon sa dilim, pinapakinggan ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Isa lang ang bagay na sigurado ako, mali ako. Mali ako sa lahat ng bagay. Nagising ako sa amoy ng murang kape at sinangag. Ito na yata ang pinakamasarap na almusal na natikman ko sa buong buhay ko. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatago sa manipis na kurtina. Nasa kusina si Sarah, mahinang humuhuni habang nagsasalin ng kape sa mga tasang hindi magkapareho. Ang mesa ay may nakahain ng sinangag, itlog na maalat at kamatis. Umalis na po si Leo kaninang alas 6:30. Sabi niya, inilalapit sa akin ang isang plato. May klase po kasi siya ng maaga, pero babalik din po yon mamayang mga alas 9:30 sa oras ng kanyang pahinga. Umupo ako, ramdam pa rin ang bigat ng nakaraang gabi sa aking dibdib. Tiningnan ko siya, ang babaeng ito na kayang magsakripisyo ng ganito kalaki. Sarah, sabi ko, halos pabulong, tungkol sa mga singsing, ngumiti siya ng malungkot. Hindi na po namin ibebenta, mahina niyang sagot. Pinag-isipan ko po buong gabi, makakahanap po kami ng ibang paraan. Ang mahalaga po ay nandito kayo. Ngumiti siya, tinitigan ko siya. Bakit mo ako pinapasok? Tanong ko. Bakit ninyo ako tinutulungan? Isang ngiting simple, ngunit puno ng karunungan. Dahil kailangan ninyo po ng tulong, sapat na po yun, Sean, di ba? Kumain kami sa isang komportableng katahimikan. At pagkatapos, ikinuwento niya sa akin ang tungkol kay Marcus, ang 8 taong gulang na estudyante ni Leo na pumanaw na ang ama. Ang nanay nito ay may 3 trabaho. Galing pala sa sariling bulsa ni Leo ang perang ipinambibili ng pananghalian ni Marcus araw-araw. Halos 2,000 piso kada buwan. Hindi niya iyon sinabi sa akin, sabi ko puno ng pagkamangha. Hindi po talaga siya magsasabi, sagot ni Sarah. Ganoon po talaga si Leo. Nirefillan niya ang aking tasa ng kape at pagkatapos ay umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay pinag-aralan ang aking mukha sa loob ng ilang sandali. Papa, sabi niya, may pag-iingat sa kanyang boses. Mayroon po kasing hindi nagtutugma, isang taong katulad ninyo na may malawak na karanasan sa buhay at negosyo. Paano po nawala ang lahat ng ganoon kabilis? Naramdaman kong nanikip ang aking lalamunan. Ang talino ng babaeng ito ay hindi lang nasa isip kundi nasa puso. Hindi niyo po kailangang sagutin, malumanay niyang sabi. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na kahit na isa lamang itong pagsubok, kahit na hindi totoo ang lahat, bubuksan pa rin po namin ang pinto para sa inyo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Alam niya, o kahit papaano, naghihinala siya at kahit ganon, pinuksan pa rin niya ang pinto. Ang kabutihan nila ay hindi dahil sa awa. Ito ay dahil sa prinsipyo. Ito ay dahil sa pagmamahal. Hindi ko na napigilan. Ang katotohanan ay bumuhos mula sa aking bibig na parang isang rumaragasang ilog. Ang peking pagkalugi, ang 4.2 bilyong piso na natutulog sa aking mga bank account. Ang masakit na pagsubok na idinisenyo ko para makita kung sino talaga ang aking mga anak. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa isinarang pinto ni Victoria, ang malamig na 5,000 piso ni Alejandro, ang 3 araw na ako'y naging anino sa mga kalye. Nang matapos ako, puno ng luha ang aking mga mata. Umabot si Sarah sa mesa at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa paghahardin, ngunit mainit. Kailangan ninyong malaman ang katotohanan, sabi niya, na iintindihan ko po iyon. Eksaktong alas 9:30, narinig namin ang pagbukas ng pinto sa harapan. Pumasok si Leo, suot pa ang kanyang jacket, ang backpack niya ay nakasukbit sa isang balikat. Tumingin siya kay Sarah pagkatapos ay sa akin, at nakita ko sa kanyang mga mata na narinig niya ang sapat na bahagi ng aking kwento mula sa labas. Lumapit siya, hindi galit, kundi puno ng pag-aalala. Papa, mahina niyang sabi. Ayos lang po ba kayo? Umiling ako. Ang luha ay muling dumaloy. Hindi ko alam, anak, hindi ko na alam. Umupo siya sa tabi ni Sarah at hinawakan din ang aking kabilang kamay. Ano po ang susunod na mangyayari?
Tatawagan ko si Jaime. Papupuntahin ko siya rito. Haharapin ko sina Victoria at Alejandro ngayon. Sabi ko, ang galit ay nagsisimulang bumalik. Alisin ko sila sa aking testamento. Puputulin ko na sila ng tuluyan. Huwag po, sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Huwag po kayong gumawa ng permanenteng desisyon dahil sa pansamantalang sakit. Bigyan niyo po sila ng pagkakataong magbago. Ang mga tao po ay kayang magbago. Tumango si Leo. Mga anak niyo pa rin po sila? Nagkamali po sila pero sino po ba sa atin ang hindi? Tiningnan ko ang dalawang taong ito, ang guro at ang kanyang asawa nakatira sa isang nirerentahang bahay, nagkakasya sa maliit na sahod. At napagtanto ko na mas marami silang karunungan kaysa sa lahat ng naipon ko sa 63 taon ng pagpapayaman. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ko si Attorney Jaime Santos. Jaime, magbago ang plano, sabi ko. Dalhin mo ang lahat. Ang security team, ang mga dokumento, ang buong setup. Pero iwanan mo sa opisina ang mga papeles ng huling habilin. Hindi ako gagawa ng anumang pinal na desisyon ngayon. Sinubukan ni Jaime na tumutol pero pinutol ko siya. Basta gawin mo, magkikita tayo sa bahay ni Leo ng 10:30 at tawagan mo sina Victoria at Alejandro. Sabihin mong kailangan silang makita ng kanilang ama agad-agad. Nang ibaba ko ang telepono, tiningnan ko sina Leo at Sarah. Sa loob ng 1 oras darating si Jaime at ang kanyang team at sina Victoria at Alejandro ay haharapin ang katotohanang matagal na nilang tinatakbuhan. Nagsilabasan ang mga kapitbahay sa kanilang mga bintana nang huminto ang dalawang itim at makintab na SUV sa harap ng maliit na bahay ni Leo. Eksaktong 10:30, dumating si Attorney Jaime Santos kasama ang 4 na tauhan ng security na nakasuot ng barong. May dala silang mga itim na briefcase at mga folder. At sa isang iglap, ang simpleng sala ni Leo ay nagmukhang isang corporate boardroom. Pagkalipas ng ilang minuto, isang silver na BMW at isang itim na Mercedes-Benz ang dumating. Bumaba si Victoria na nakasuot ng mamahaling coat at madilim na salamin. Sumunod si Alejandro, suot pa rin ang kanyang surgical scrubs, halatang pagod mula sa magdamag na shift. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Pagpasok nila at nakita ako na nakaupo sa lumang sofa, suot pa rin ang damit na hiram kay Leo, katabi si Sarah. Napahawak si Victoria sa kanyang bibig. Si Alejandro naman ay nanigas sa kinatatayuan. Papa, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat. Maupo kayo, pareho kayo. Naupo sila sa kabilang sofa, halatang hindi komportable. Tumayo si Jaime sa aking likuran, binubuksan ang kanyang briefcase. Ang katahimikan ay nakakabingi. Si Ginoong Eduardo Reyes ay hindi nalugi, mahinahong panimula ni Jaime. Ang kanyang net worth ay nananatiling humigit kumulang 4.2 bilyong piso. Lahat ng kanyang mga account ay buo. Walang nangyaring financial collapse. Namutla si Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Alejandro ay napatingin sa akin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ano? Isang pagsubok? Nanginginig na tanong ni Victoria. Tumango ako. Oo, isang pagsubok para makita kung sino talaga kayo noong ako ay wala nang maibibigay sa inyo. Hindi iyan patas? Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay tumaas. Paano mo nagawa to sa amin? Patas, tumigas ang boses ko. Patas ba ang isara ang pinto sa mukha ng sarili mong ama? Patas ba ang iwanan siyang nanginginig sa ulan? Tumingin ako kay Jaime. Jaime, ipakita mo sa kanila ang unang dokumento. Inilapag ni Jaime ang isang phone record sa maliit na coffee table. Sabado, November 30, 2:47 ng hapon, isang 23 minutong tawag mula sa isang First National Bank patungo kay Victoria Reyes. Tinitigan ni Victoria ang papel. Ang problema lang, patuloy ni Jaime, ay walang bangko na may ganoong pangalan. Isinagawa ko ang tawag na iyon, isang aktor na nagbabasa ng script, nagpapanggap na bangkero na nagsasabing, nalugi na ang iyong ama. Entrapment yan. Basag ang boses ni Victoria. Hindi, sabi ko. Impormasyon yan. Ang ginawa mo sa impormasyong iyon
Ang naglantad kung sino ka. Hindi mo ako tinawagan, Victoria. Hindi mo tinanong kung ayos lang ako. Ang una mong ginawa ay tinawagan mo ang abogado mo para alamin kung ano ang mangyayari sa mana mo. Katahimikan, kumpletong katahimikan. At pagkatapos, nagsimulang umiyak si Victoria. Hindi ito ang mga pekeng luha na ginagamit niya para makuha ang gusto niya. Ito ay malalim, nanginginig ng mga hikbi ng isang taong nahuli sa kanyang kasalanan. Ibinaba ko ang aking tingin kay Alejandro. Lunes, December 30 ng hapon, sa labas ng Swedish Medical Center. Nanigas ang kanyang panga. Lumabas ka pagkatapos ng iyong shift. Nakaupo ako sa bangketa. Ang ating mga mata ay nagtagpo sa loob ng 3, marahil 4 na segundo. Papa, sabi ng mga mata mo. Pagkatapos, tumawid ka ng kalsada. Pinili mong hindi tumingin ng mas malapitan. Talaga bang hindi mo nakilala ang sarili mong ama? O pinili mo lang na hindi siya kilalanin dahil ang paghinto ay magiging isang abala? Ang kompostura ni Alejandro ay nabasag. Ang maskara ng isang profesional na doktor ay nahulog. 12 ng tao ang nakikita ko sa labas ng ospital na yon. Depensa niya. Nakikita mo sila, sabi ko. Pero hindi mo sila kilala. Sinusukat mo ang halaga ng tao base sa kanilang panlabas na anyo, katulad ng itinuro ko sa iyo. Sa puntong iyon, tumayo si Leo mula sa sulok kung saan siya tahimik na nakikinig. Lumapit siya. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi galit kundi puno ng kalungkutan. Sila po ay natuto sa inyo, kayo po ang laging sumusukat sa amin base sa numero. Kung magkano ang aming kinikita, kung gaano kami katagumpay tingnan, kayo po ang nagturo sa kanila na ang pera ay katumbas ng pagmamahal. Na ang tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa kabutihan. Hindi po nila inimbento ang aral na iyan, natutunan po nila iyan sa panonood sa inyo. Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang kayang sabihin ni na Victoria o Alejandro. Dahil tama siya, umiyak pa rin si Victoria. Si Alejandro naman ay nakatulala, nakatingin sa kanyang mga kamay na sanay magligtas ng buhay. Ngunit ngayon ay walang magawa. Tiningnan ko sila, ang 2 taong pinalaki ko, at nakita ko ang sarili kong refleksyon, ang parehong malamig na ambisyon, ang parehong obsesyon sa panlabas na anyo, ang parehong paniniwala na ang yaman ay kayang palitan ang pagmamahal. Itinayo ko sila ayon sa aking sariling imahe, at ngayon hinuhusgahan ko sila dahil sa pagiging eksakto sa kung ano ang itinuro ko sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng maliit na sala ay mabigat. Bawat paghinga ay maririnig. Bawat pagtiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo. Pagkatapos ng mahabang sandali, ibinaling ko ang aking tingin kay Sarah, ang babaeng ito na naging sentro ng lahat. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ang sa akin ng may parehong tahimik na lakas na nakita ko noong gabing binuksan niya ang kanyang pinto. Alam mo, hindi ba? Mahina kong tanong. Mula pa sa simula, tumango siya. Opo, Papa. Nalaman ko po noong sandaling binuksan ko ang pinto. Ang mga mata niyo po, hindi nagbabago. Pwede niyong baguhin ang inyong damit, ang inyong buhok, ang inyong boses, pero hindi ang inyong mga mata. Tumingin siya kay Leo pagkatapos ay sa akin. Pero gusto ko pong may makita kayo. Gusto ko pong makita ninyo na kahit para sa isang estranghero, ibibigay ni Leo ang aming kama, ang aming pagkain, kahit ang aming mga singsing pangkasal. Hindi dahil kayo ang kanyang ama, kundi dahil ganoon siyang klaseng tao. Nais ninyong malaman kung sino ang nagmamahal sa inyo. Pero ako po, nais kong malaman ninyo kung sino talaga ang inyong anak. Ang mga salita niya, ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang pagmamataas sa akin. At nabigo ako, sabi ko, basag ang aking boses. Nabigo akong makita iyon sa lahat ng mga taong ito. Si Victoria ay umiiyak pa rin, ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay iba na. May kasamang pagsisisi. Buong buhay ko po, Papa, sinubukan kong maging perpekto sa inyong mga mata, pero hindi po naging sapat. Ang boses ni Alejandro ay mahina. Sinukat niyo po kami sa pera at tagumpay. Natutunan lang po namin ang itinuro ninyo. Alam ko, sabi ko, at sa unang pagkakataon,
Naramdaman ko ang bigat ng aking sariling pagkakasala. Ako ang nagtayo sa inyo sa ganitong paraan, kasalanan ko rin ito. Huminga ako ng malalim, oras na para sa desisyon. Ito ang mangyayari, sabi ko, ang aking boses ay matatag na. Victoria, Alejandro, hindi ko kayo aalisan ng mana. Nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit, patuloy ko, may mga kondisyon, mahigpit na mga kondisyon, magkakaroon kayo ng lingguhang family therapy sa loob ng 3 taon. Maglilingkod kayo sa isang community service para sa mga walang tirahan, 1 beses sa 1 linggo, at hihingi kayo ng tunay na tawad kina Leo at Sarah, at maglalaan tayo ng oras para sa isa't isa. Tunay na oras, hindi mga transaksyon. Kapag nabigo kayo sa kahit isa sa mga ito, mawawala sa inyo ang lahat. Pero ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pinirmahan nila ang mga dokumentong inihanda ni Jaime, nanginginig ngunit payag. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at kaunting pasasalamat. Pagkatapos, ibinaling ko ang aking tingin kina Leo at Sarah. Ang 2 taong hindi humingi ng kahit ano, ngunit ibinigay ang lahat. Para sa inyo, sabi ko, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Ibibigay ko sa inyo ang 1 bahay, 3 kwarto, 2 banyo sa isang magandang subdibisyon, nagkakahalaga ng 10 milyong piso, bayad na ng buo. Sa inyo na ito. Sinubukan nilyong tumutol, Papa, hindi po kailangan. Itinaas ko ang aking kamay. Hindi ito regalo, anak. Ito ay isang pagkilala. Ipinakita ninyo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. At iyan ay isang bagay na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. 1 linggo ang lumipas, kinugol ko ang 3 araw sa paghahanap kay Aling Helen, ang babaeng nagbahagi sa akin ng kanyang pandesal. Natagpuan ko siya sa isang shelter sa Maynila. Inayos ko ang isang apartment para sa kanya, isang trabaho bilang tagalinis sa isa sa aking mga gusali, at 1 buwan ng allowance na 20,000 piso. Umiyak siya nang sabihin ko sa kanya ang lahat. Bakit po ako? Tanong niya. Dahil ibinahagi mo ang iyong tinapay noong wala ka nang maibabahagi, sagot ko. 3 buwan ang nakalipas, nakatayo ako sa labas ng isang food bank sa Quezon City. Nasa loob si Victoria, nagboboluntaryo sa unang pagkakataon. Sa bintana, pinanood ko siyang lumuhod sa tabi ng isang babaeng palaboy, nakikinig ng may tunay na atensyon. Isang maliit na senyales, ngunit ito ay isang bagay, isang simula. Ang pagbabago ay nangangailangan ng oras. Ang pagpapatawad ay mas matagal pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 63 taon, naintindihan ko kung ano ang itsura ng tunay na yaman. At hindi ito nakikita sa mga bank statement, kundi sa mga pusong handang magbukas, gabi na. Nakaupo ako sa sala ni Leo at Sarah. Ngunit hindi na ito ang maliit at nirerentahang bahay na una kong tinuluyan. Ito na ang bago nilang tahanan, ang bahay na ibinigay ko sa kanila. Maluwag ito. May 3 kwarto. At isang malaking hardin sa likod kung saan maaaring magtanim si Sarah ng kanyang mga paboritong bulaklak. Ang mga dingding ay kailangan pang pinturahan. Ang sahig ay medyo kumakalansing pa, pero ang bahay na ito ay puno ng init. Isang init na hindi kayang bilhin ng pera. Nakaupo ako sa kanilang lumang sofa, ang mismong sofa kung saan sila dapat matutulog noong gabing dumating ako. Pinilit nilang dalhin ito sa bago nilang bahay. Masyado pong maraming alaala ang nandito, sabi ni Sarah. Sa tabi ko, nakaupo si Leo at si Sarah. Nagkakape kami. Simple lang, walang anumang espesyal. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko sila, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pera mahina kong sabi habang nakatingin sa aking tasa ng kape. Nakakabili ito ng maraming bagay, mga bahay na malalaki, mga kutseng mamahalin, edukasyon na pinakamahusay, pero hindi nito kayang bilhin ang mga pintong nagbubukas kapag kailangan mo ito ng lubos. Tumingin ako sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-unawa. Hindi nito kayang bilhin ang mga kamay na aalalay sa iyo kapag nadarapa ka. At higit sa lahat, hindi nito kayang bilhin ang pagmamahal na tatanggap sa iyo nang walang anumang tanong. Ngumiti si Leo. Hinawakan ni Sarah ang aking kamay, ang parehong kamay na hinawakan niya noong umagang ipinagtapat ko ang lahat.
Ang mga bagay na iyon po, Papa, ay galing sa puso, sabi niya. Tumango ako. At natutunan ko, patuloy ko, sa edad na 63 na ang isang pusong handang ibigay ang lahat ay mas mahalaga pa kaysa sa 4.2 bilyong piso. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, mahina at tuloy-tuloy. Ang parehong ulan na sumaksi sa aking kahihiyan noon. Ngunit ngayon, hindi na ito malamig dahil sa loob ng bahay na ito, napapaligiran ng mga taong nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa wakas, naramdaman kong ako ay tunay na mainit. Ang daan sa hinaharap ay hindi sigurado. Mahaba pa ang proseso ng paghilom. Si Victoria at Alejandro ay nagsisimula pa lang sa kanilang paglalakbay. Linggo-linggo, dumadalo sila sa therapy. Nakikita ko ang maliliit na pagbabago. Minsan tumatawag si Victoria, hindi para humingi ng pera, kundi para lang mangumusta. Si Alejandro naman, nag-volunteer sa isang medical mission sa isang mahirap na probinsya. Mga maliliit na hakbang, ngunit ito ay mga hakbang pa rin sa tamang direksyon. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit araw-araw sinusubukan ko. Dahil natutunan ko mula kay Leo at Sara na ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay isang regalo rin sa sarili mo. Ako si Eduardo Reyes at ikinukwento ko ito sa inyo. Para hindi ninyo maranasan ang naging ako, huwag ninyong sukatin ang pagmamahal gamit ang pera. Huwag ninyong ipagkamali ang pagbibigay ng material na bagay sa pagiging presenteng magulang. Ginugol ko ang ilang dekada sa pagtatayo ng isang imperyo. At muntik ko nang mawala ang aking pamilya dahil naniwala ako na ang tagumpay ay kayang palitan ang pagmamalasakit. Kinailangan pang dalhin ako ng Diyos sa aking mga tuhod bago ko tuluyang makita ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nangusap sa akin sa pamamagitan ng aking yaman, hindi sa pamamagitan ng aking kapangyarihan o ng aking pangalan. Ang Diyos ay nangusap sa akin sa pamamagitan ng isang maliit na bahay, sa pamamagitan ng isang mabait na manugang, at sa pamamagitan ng isang anak na handang ibigay ang lahat ng mayroon siya. Ang mga kwentong tulad nito, ang mga kwento ng isang lolo na tulad ko, ay hindi tungkol sa pera. Ito ay mga babala. Ito ay mga paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bank account. Ito ay matatagpuan sa mga bukas na pinto, sa mga bukas na puso, at sa tapang na magmahal ng walang anumang kondisyon. Ang paglalakbay ko ay hindi patapos, ngunit sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi ko na ito nilalakad ng mag-isa. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento. Ibahagi ninyo ito sa isang taong maaaring kailangang marinig ito at mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa nating kwento. Ang inyong suporta ay tumutulong upang ang mga aral na ito ay makarating sa tamang mga puso. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong pananatili sa akin hanggang sa samahang ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayong palagi.